Ano kaya pwede niyang isuko kapalit ang kalayaan mo? Anong ginawa mo kay Lolo? Kung gusto mong wala mangyari sa lolo mo, meron akong kailangan ipagawa sa iyo at gagawin mo. Sinabi ko po kasi sa sarili ko na mahahawakan kong kaso ang mga biktima ng pang-aabuso. Siguro naman, pwede mo akong magbigyan dito. Mr. Caballero, what's your plea? Guilty, Your Honor. Lipad ko na ako sa akin. Ako walang sino. Narinig ko pag-uusap niyo ni Martin kanina. Ano ang ginawa mo kay Tatay Tino? Ginawa ko yun para ipagtanggol ang anak ko! The court hereby sentences said accused to 10 years imprisonment. So ordered. Alam mo, Ara, kawawa si Martin, no? Awang-awa talaga ako sa kanya. Kasi nahatulan na raw siya at nakakulong na ngayon. Paano ba naman kasi? Sa lahat ba naman kakalabanin niya? Si Senyorito Louie pa. Sabi pa nga daw, magtatanan daw sila ni Ma'am Graciela. Paano ba naman kasi? May pagkamalandi talaga yung babaeng yan. Hindi na nakontento. Naghanap pa talaga ng iba. Shh! Marinig ka. Totoo naman talaga eh. Malandi naman talaga yung babaeng yan. Pok-pok! O, yan yung selda mo. Pangalan? Martin. Ang kaso mo? Kaso nito? Murder. Ano, ikaw na bahala dyan. Murder. Normal lang sa mga baguhan na manibago dito. Masanay ka rin. Mas maaga, mas mabuti. George, Mantino, magandang hapon. Kamusta si Martin? Kamusta ang bago niyang kulungan? Kuya tayo, no. Huwag ka na. Bakit ang sama mo makatingin? May problema ba? Alam natin dalawa kung ano talaga nangyari sa kwadra. Hindi si Martin ang nakapatay sa tauhan ninyo, kundi ikaw. Kaya kung sino man ang dapat nakakulong ngayon, ikaw yun. Ang yabang mo magsalita. Kahit saan korte tayo magpunta, hindi niyo ako mapapakulong. Tanggapin niyo na lang kaya na hindi niyo ako kaya. May araw ka rin, Louie. May araw ka rin. Kapal na mukha ng matandang lalaking yun. Tuturuan ko ng leksyon yun. Kapag may nangyari kay Tatay Tino, ikaw ang una nilang pagbibintangan. Wala naman akong gagawin masama eh. Tuturuan ko lang ng leksyon. Pwede ba, Louie? Tama na muna yung baril-baril na yan. Hayaan mo na yung matanda na yun. Hindi naman siya threat sa atin eh. At pwede ba iwasan mo masangkot sa anumang gulo? Mainit ang mga mata ng pulis sa'yo.
Makinig ka sa lola mo, Louie. Sa halip na pinag-aaksaya mo ng panahon at oras yung matanda na yon, di ba sinabi ko sa'yo, kunin mo ulit ang tiwala sa'yo ni Graciela at kunin mo ulit ang loob niya. Oh, ano, naasikaso mo na bang tungkol sa kasal ninyo? Ha? Kapal talaga ng mukha ng Louie na yan. Dapat hindi na pinatulan yan nung eh. Paano kung mapahamak ka? Alam mo naman, demonyo yun. Kung anong gawin sa iyo at saka ng mga tauhan niya. Wisit? Oh, anong ginagawa mo rito? Ang kapal naman ng mukha mong magpakita sa amin. No. Graciela, umuwi ka na sa inyo. No. George, ano nangyari kay Martin? Ano nangyari kay Martin? Ayun, nakakulong dahil sa'yo. George, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Ayoko rin yung nangyari. Hindi mo sinasadya? Eh, nilaglag mo yung pamangking ko eh. Hinayaan mo siyang magdusa sa isang krimen na hindi naman siya ang gumawa. George! Hindi mo ba, George? George, hindi lang kayo nasasaktan. Nasasaktan din ako dahil ayoko yung nangyari kay Martin. Kung may nagawa man ako kasalanan, pinagdudusahan ko na. Kung alam nyo lang kung anong tinatawag nila sa akin, kung ano sinasabi nila tungkol sa akin, hindi ko na lang binabansin. Lahat tinitiis ko na lang. Wala kang karapatang sumpatang kami. Dahil kung tutuusan ikaw, may kasalanan lahat ng to. Ikaw! Sana, hindi ka na nailigtas ni Martin sa kamay ng Louie na yan. Sana hinayaan ka na lang niya magdusa sa piling ni Louie. Total, bagay na bagay naman kayo. Pareho kayong masama ang ugali. Pareho kayong sakim. Umayos ka! Lang yun. Yun si Mayor. Mayor? Pare, di ko pa pinapanganak dito na yan sa kulungan. Sabi nila, mahigit 50 raw napatay niya noon. Kaya kahit iika-ika na, parang kumakalaban dyan. Ayaw mo yung kasampay, yun naman si Bakla. Siya may-ari ng tindahan dito. Nahuli niya yung boyfriend niya may kasamang babae, nandi naman paningin, nakapatay. Ano bang story ng buhay mo? Anong nangyari sa kaso mo? Pare, alam mo, madalas wala ang rason kung ba't nakakapatay isang tao. Pera o pag-ibig. Dahil ba yan sa pera? Hindi. Babae. Ang pangalan niya? Graciela. Graciela. Tutuusan ikaw, may kasalanan lahat ng to. Ikaw! Sana, hindi ka na nailigtas ni Martin sa kamay ng Louie na yan. Sana hinayaan ka na lang niya magdusa sa piling ni Louie. Total, bagay na bagay naman kayo.
Pareho kayo sa mga ugali. Pareho kayong sakin! Lumayas ka! Sino yun? Di mo kilala yun? Si Wesley Perez yun. Anak ng leader ng sindikato. Kaya tinan mo, kahit hindi mayor, may taga-paypay. Sino yung mga kasama niya? Wala, mga bilanggo din. Dating tauhan ng tatay niya. Inutusang pantayan yung bata. Palibasa, tatanga-tanga yung Wesley daw. Anong kaso niya? Hindi ko alam. Pero kung ako sa'yo, pare, iiwasan ko yung taong yan. Mahirap na madami sa gulo dito. Maraming kaaway yung tatay niya dito sa loob. Kaya hindi ako nagtataka kung balang araw bigla na lang gantihan yung anak eh. Tara. Kumusta na kaya si Martin? Maayos kaya ang lagay niya doon? Hindi ko siya dapat pinayagan sa gusto niyang gawin eh. Di mo tuloy ang nangyayari. Kasalanan ko rin lahat ito eh. Huwag niyo masisiin ang sarili ninyo. Abay, kung di dahil sa inyo, hindi lalaking mabuti at maprinsipyong tao si Martin. Eh, ang problema lang nga eh, masyado siyang mabait. Sabi nga! Mayangal? Wala. Pagkain ko. Pero wala siya dapat sa kulungan. May pag-asa pa ang apo ko. Masakit din naman sa akin yung nangyari kay Martin. Alam niyo naman, hindi lang pamangkin ang turing ko dyan, parang kapatid na. Pero wala na tayong magagawa. Kailangan na natin tanggapin kung ano man ang hatol sa kanya. George, hindi ganun kadali yun. Hindi siya dapat nagbabayad sa kasalanan ng iba. George, tulungan mo ako linisin ang pangalan ni Martin. May panahon pa. Umapela tayo sa korte. Pero paano nun? Eh, hindi ba kayo na rin ang magsabi na malakas ang kalaban natin? Wala silang sinasanto. Eh, paano kung saktan na naman nila kayo? Matanda na ako. Matanda na ako, George. Nasulit ko na ang mga oras ko sa mundong ito. Pero si Martin, bata pa siya. May pag-asa pa siya sa buhay. Kung mahalaga siya sa'yo, tutulungan mo ako, George. Brad, dito ka na lang, oh. Salamat. Sa'yo na rin yan, gusto mo. Pumayag na si Mayor. Tuloy ang plano mamaya. Ang laki ng atraso na kamatayan niya sa akin. Ako mismo ang papatay sa anak niya. Buksan mo. Para sa'yo yan. Sige, tignan mo. Sige na. Nagustuhan mo ba? Galing pa kay Lola yan. Kung tutusin, hindi mo pa deserve yan eh. Dahil sa nangyari sa atin. Pero dahil mahal kita, ayan, yung ino yan. Handa akong kalimutan ng lahat. Magsimula tayo muli. Handa akong palagpasin yung mga nangyari sa atin.
Nakalimutan mo lang yung Martin na yun. Hindi na siya babalik kahit kailan. Wala na siya. Ay, Martin, ang gapa. Wow. Bakit pinapakialam mo gamit ko? Ay, hindi pare. Tinitignan ko na yung itsura ng Graciela. Ito ba yung Graciela? Ibang klase, ang ganda ha. Kahit ako papatay para dyan eh. Si Leilani to. Sinong Leilani? Wala, kaibigan ko lang. Saan mo ba kasi tinago yun? Sa tabi-tabi lang yun eh. Basta folder siya na manipis. Brown. Ano yun? Wesley Perez? Eh yun. Anak ni boss yan eh. Handa na pagkain. Tara na. Una kayo dito. Sige na. Ate, ano to? Ikaw ba abogado ni Wesley? Oh, pati ba naman sa banyo susunod kayo? Boss, pasensya ka na. Utos lang to ni Sir Amadeo. Doon ka na lang maghintay. Kaya mo naman mag-isa to eh. Wesley. Ano kailangan nyo? Maniningil lang pautang. Anong pautang? Sino ba kayo? Kami lang naman ang pinakulong ng daddy mo. Kaya ikaw ang pambayad namin sa utang. Teka lang, baka pwede natin pag-usapan to, kuya. Ano usap-usap? Bakit? Nakinig ba tatay mo nung kami makiusap sa kanya? Ha? Teka lang po. Kiefer, ayoko na sanang malaman mo ang tungkol dito. Dahil ayokong maging involved ka ulit sa kanila. Ba't ikaw pa? Delikado tong ginagawa mo. Oo nga ate, sinabi sa akin ni Hans yung mga ginawa nila sa'yo. Masamang tao yung mga yun. Alam ko yun. Pero wala akong choice. Kahit ayoko, kailangan kong gawin to. Pagkatapos naman ng kasong to, tapos na tayo sa kanila eh. Hindi na nila tayo hawak. Sorry, ate. Alam ko naman, dahil sa akin, kaya tayo may atraso kala Mateo. Kung alam ko lang na ganito kanya iipitin, sana pinabayaan mo na lang ako. Ayoko na damay ka pa sa nagawang mali ko. Kiefer, nangyari na ang nangyari. Pinapangako ko sa'yo na hindi kita pababayaan. Dahil ikaw na lang ang natitira kong pamilya ngayon. Wala akong pinagsisisihan sa mga ginawa ko. Tama na yan. Huwag kang mangialam dito. Baka ikaw pa ang unahin namin dito. Pare, si Boji, inahanap ko. Kilala mo ba siya? Ay, Boji po? Nandito raw sa bayan. Doon po. Yung sa dulo? Opo. Salamat, ha. Boji. Mang Tino! Paano pa nalaman nandito ako? Nakiusap ako sa lola mo na sabihin sa akin kung saan ka matatagpuan. At sinabi nga niya, nandito ka raw sa bayan. O naman, Mang Tino, umalis na po kayo at wag na ho kayong babalik dito. Huwag, sandali lang, sandali! Boji! Boji, buksan mo ito!
Boji! Andun ka sa kwadra nung gabing mapatay si Diego. At alam mo, hindi si Martin ang pumatay sa kanya. Mang Tino, wala ho akong nakita. Umalis na po ako nung bago pa man nabaril ni Martin si Diego. Nagsisinungaling ka. Alam mo ang totoo. Inosente ang apo ko, di ba? Buti pa umalis na po kayo. Umalis na kayo. Pinagbantaan ka rin ba ng mga Silvestre? Boji, alam ko makapangyarihan sila. Pero hindi habang buhay na kailangang matakot tayo sa kanila. Kaya mong baguhin ang lahat. Kaya mong linisin ang pangalan ng apo ko. Nakikiusap ako sa iyo, Boji. Alang-alang sa kaibigan mo. Kaibigan mo si Martin, di ba? Sensya talaga, Mang Tino. Hindi ko talaga alam yung sinasabi ninyo. Boji, sandali lang! Boji, sandali lang! Boji! Kilala ko po kung sino pumatay kay Tay. Nakita ko po sa kwadra. Ikaw, kabago-bago mo dito. Puro gulo ang dala mo. Sige! Yan ka ngayong gabi nang matuto ka ng leksyon. Pare. Pasensya na kung nadamay ka sa gulo, ah. Wala yan. Ako nga pala si Wesley. Ikaw, ano pangalan mo? Martin. Martin, maraming salamat ulit, ah. Utang ko sa'yo buhay ko. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mateo, puntahan na natin si Wesley. Namimiss ko na yung apo ko. Marami pa akong aasikasuhin dito sa Maynila. At saka, kung pupunta ako kay Wesley, gusto ko dala ko na magandang balita para sa kanya. Nag-aalala lang ako sa apo ko. Ma, hindi ka dapat mag-alala na masyado sa kanya. Kaya niya yan. Relax ka lang. Si Atty. Angeles, may balita na ba sa kanya? Eh di kung ganun, si Atty. Olivar, ibalik na natin. Siya na mag-aayos ng kaso. Ma, I trust Atty. Angeles. Ma, Lailani will deliver. Trust me, okay? She will deliver. Sir, may bisita po kayo. Siguro may pag-uusapan kayo. Halika na, Dex. Iwanan ko muna kayo. Ano sadya mo? Marunong po akong tumupad sa usapan. Sir Ruby po, pinarin niya po si Tay. Anong problema nila kay Wesley? Si Wesley mabait, pero yung tatay niya, mas tuso pa sa Diablo yun. Bakit hindi ko naisip yun? Ano ate? Illegal ang ginawa nilang pag-aresto sa kanya. May nagdikta sa akin na kasamaan ko. Sino? Gimbi, sigaw ulit ako sa kaso ni Martin. Sa tingin ko, may chance na mayapalan niyo ang kaso ni Martin sa korte. Sigurado ka bang hindi si Boji ang sinasabing witness ni Santiago? Kung hindi si Boji, sino? Sir, tanongin natin si Mantino. Ano kailangan niyo? Miss, akin po yan. Lulani? Sa may kapal,